Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, guys. Hindi ito mag-resonate sa lahat dahil hindi naman to personal reading, ano. But anyway, kung hindi ka makaresonate, may mga ibang readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. I-search mo siya sa Facebook, okay, or sa Messenger. Okay. And kung gusto mo naman, pwede mo na rin ako i-follow sa aking TikTok. Meron akong mga binibenta doon. Tignan mo na lang doon sa sa TikTok shop ko kasi meron dong mga crystals, bracelets, mga pampaswerte, panglagay sa wallet, mga ganyan. Anyway, ayusin ko lang yung aking table. This is for Virgo singles pala ha. Ayan, so magbabagong taon. promote ko na rin itong isang product ko. Ilagay ko lang dito yan. This is Millionaire's Oil. So, pang-attract po yan ng pera, maganda sa nagnenegosyo, etc. Basta kung may mga kliyente ka, maganda sa iyan. Anyway, let's start. This is for Virgo singles. Let's start your reading. Okay. Five of coins at the bottom of the deck. Eight of coins, the world. Yung iba sa inyo, you might be single, pero wala ka ngayon sa lugar kung saan ka lumaki. Maybe you are abroad. Yung iba sa inyo, eto pwede pa rin naman nating sabihing single kahit, hindi pa married. Yon. May nakikita kasi akong energy dito na single, pero may karelasyon, or no, single, pero, wala pang marriage certificate. You know what I mean? So, pwedeng may kinakasama or may karelasyon. Pero, meron din naman ako nakikitang energy ng single na single lang. Wala talagang karelasyon at all. Nagigets mo? Yung sinasabi kong single kanina na may karelasyon, single sa dokumento. Nagigets mo? Walang documents pa. So, ang nilalagay pa single. So, pwedeng ganun ka. Okay? Masabi pa rin nating single. Anyway, nakakita ko sa iyo ng mga problem regarding pera. This is your main energy. Your problem regarding money. Although nagtatrabaho kang mabuti with the 8 of coins, nakikita natin ang dami mong pinagpupursigidahan. Yung iba, workaholic talagang gawa ng pera. The problem is the 10 of wands. Ang dami mong responsibilidad, obligasyon, na ito yung nagiging dahilan kung bakit parang with the 3 of coins, ang bilis mawala or maubos nitong mga pinaghirapan mo na ito. With the temperance, nakikita natin, hindi, sige, bigay pa rin. Kasi you feel like ito naman yung makakapagpasaya sa'yo, okay lang, masaya sila, ganun. But, or, ito yung makakapagpasaya sa'yo, kaya ginagawa mo ito. But, sobrang nakakapagod, sobrang nakaka-stress, nakaka-drain yung energy mo. I don't know if you do have Libra in your chart, but I can see Libra here. Anyway, but, sa nakikita natin, yon yung, kumbaga yun yung pinagdadaanan mo, sobrang napakahirap, nakakapagod, nakaka-stress, gusto mong magpahinga pero hindi pwede. Kaya nga nasabi ko kanina na pwedeng yung iba sa inyo, single lang, kuno. Pero single lang kasi wala pang legal na dokumento. Pero, maybe yung iba may relasyon, may karelasyon na, may anak na. Okay, but you're still single. So, maybe you are that person. Kasi, might be kaya mo na ibibigay kasi nakakapagpasaya naman sa iyo itong mga taong ito. Anyway, ano yung mga dadating para sa iyo? Messages para sa iyo. Spirit guides, angel guides for Virgo singles, please. Ano yung mga naghihintay or dadating para sa iyo? For Virgo singles, please. Spirit guides, angel guides.
Five of coins. Okay, okay. Five of coins. Nararamdaman ko yung energy na reversal. By the way, hindi ako nagbabasa ng reversal, pero pag naramdaman ko yung energy na reversal, sa mismong card, I will read that in reversal. You do have here the Devil, the King of Wands, and the Six of Cups. You also do have here the Four of Wands. Okay. May nakikita tayo dito na, you know what? With the Five of Coins, yung dadating sa'yo is, I'm sorry to say, this is another problem. This is problem regarding pera. Regarding you. Nauubos, nawawala yung mga pinaghirapan mo. I'm seeing you na nagkakaroon ng mga kautangan or bumabagsak ang pamumuhay. I'm really, really sorry. Hindi ko yun gustong sabihin, pero yun yung nakita ko dito. Kasi alam mo kung bakit. The Two of Coins is here. It's an energy of letting go. Maybe may mga bagay or tao na kailangan mong i-let go. Alisan. Dahil hindi ka naman nagkakaroon ng growth dyan eh. With the Devil, Capricorn energy, maybe they are manipulating you. Hanggang kailan ka magpapakulong sa sitwasyon or sa tao na ito, na siya lang yung nagiging dahilan kung bakit hindi mo mailabas yung full potential mo. Hindi mo gusto kung ano yung sarili mo kasama itong taong ito, if this is a person. Or if this is a sitwasyon, hindi mo gusto itong sitwasyon na ito. You have to let go. Mawawala lang ang problema mo kung yung mismong problema mo ang aalisin mo sa buhay mo. Dahil hanggat nandyan ka sa sitwasyon na yan, if that is a person, no, maybe a boss, maybe a partner, or a boss na parang ginagawa mo lang ng ginagawa lahat ng magagawa mo, pero parang namatay na yung pangarap mo eh, namatay na yung plano mo, namatay na yung gusto mong mangyari sa buhay mo talaga eh. Bakit? Kasi wala eh, parang nakakulong ka dito sa sitwasyon na ito or sa tao na ito, na ikaw lang ang may kakayahang umalis. Walang sasagip sa'yo sa sitwasyon mo na yan, kundi ikaw. Yung iba hindi nila alam kung paano umalis. Paano mabago ang sitwasyon. Gusto mo mabago ang sitwasyon, pero paano? Hindi ko nakikitang mababago hanggat hindi ikaw mismo ang magbabago nito. So nakikita natin dito, there's a person in the past, maybe a boss, maybe a person who has this managerial or leadership qualities. Nakakita ko dito ng businessman, businesswoman, a person in the past. Siya lang yung nakikita natin makakapagbigay ng stability sa'yo. Pero of course, this is a past person. This is a past person. Now, ikaw yung nakikita natin kailangan gumawa ng paraan para bumalik dito sa taong to. Ito, Ace of Coins. And you do have here the Fool. This is a new beginning for this person. Siya yung magbibigay ng new beginning sa'yo once na pipiliin mong umalis or lumayo sa sitwasyon kung nasaan ka ngayon. Siya yung tatanggap sa'yo. Siya yung magbibihis sa'yo. Alam mo yon? Pag sinabi kong magbibihis, might be yung mga pangunahing pangangailangan mo sa katawan mo, sa sarili mo, maibibigay mo yon kung magkakaroon or kung pipiliin mong umalis sa sitwasyon mo ngayon. May taong tutulong sa'yo at ito yon. Pero hanggat hindi ka umaalis sa dapat mong alisan, hindi ka niya tutulungan dahil hindi naman niya nakikitang kailangan mo siya eh. Diba? Or hindi siya dadating sa buhay mo dahil hindi naman niya nakikitang open ka eh. You see? This is like, you do have the Devil. Kung makikita mo sa picture, nandito yung parang, kung makikita mo parang Joker yan eh, yung taong the Joker. Kasi because of the hat.
The problem is, hindi mo mailabas yung skills mo, hindi mo gusto yung sarili mo, napipilitan kang umarte or umaksyon sa, maybe you are in a career na hindi mo gusto yung career mo. Maybe you are with the person, sinasabi ko ito sa mga single na may mga karelasyon na hindi naman nila talaga gusto or hindi naman na talaga nila mahal. Hindi mo gusto yung sarili mo kasama yung taong yan. You want to grow, but you need to let go. Yun yung nakikita natin. Kasi hindi ko nakikita yung growth sa'yo dyan sa kung nasaan ka. And you do have here the ace of coins. May kita mo, this is the Fool. Oh. Ito yung energy mo, which is the Joker kanina. Kung lalabas ka dito sa pintuan na ito, you do have here the door. It is open for you. Kung lalabas ka sa pintuan nito, may naghihintay na bagong opportunity para sa'yo. Pero syempre, kailangan mong umalis mo na. So, all in all, ikaw ang makakapagpabago sa sitwasyon mo. Okay? Pagdating sa love, ano yung naghihintay para sa'yo? Spirit guides, angel guides. Pagdating sa love, ano yung naghihintay para sa'yo? You do have your faith. Faith, justice card is here. Okay. I can see Libra energy. The magician, the palace of wands, and you do have here the palace of swords and the ace of cups. Yan. Ayan na yung new love for you. This is the new love for you. Matatagpuan mo lang siya sa palace of wands and the palace of swords. And I feel like ito yung person na may kaparehong energy mo. And I'm talking to person for single na you want marriage. You want a person na hindi ko sinasabing itong person tinutukoy natin dito is dito ka na ikakasal or what Pero ito yung gusto mo ng kasal, gusto mo ng commitment. If this is you, if you are the kind of person na ito yung paniniwala mo, gusto mo ng kasal, the person for you is matatagpuan mo siya with the palace of wands and the palace of swords. And let me clarify what's with the palace of wands and the palace of swords. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. Two of cups, yan. This is a relationship. This is partnership, friendship. Yan yung nakikita natin. Maybe the keyword for you is friendship. Hindi ka okay sa karelasyon na nabuo yung relasyon ng basta na lang. Hindi tutugma sa'yo yon. It takes time. Because I see you as someone na dominant talaga pagdating sa relasyon. Gusto mo ikaw masusunod ko ano yung you are a perfectionist person. And yung pagpa-perfect sa isang tao, it takes time. Hindi naman perfect kasi wala naman talagang perfect na tao, 'di ba? Pero para sa 'di ba? Para sa it takes time. And nakikita natin kung ang relationship or ang connection ninyo is matagal na bago maging isang tunay na relasyon. Maybe nagsimula siya sa pagiging magkaibigan. Okay? Siyempre, ayaw mo naman na yung kaibigan mo, ganito, ganyan. And then, sasabihin mo sa kanya, oy, ganito ang gawin mo. Kailangan mong kumain ng nutritious food kasi yun yung makakatulong para sa'yo. And then, it takes time, unti-unti mo na siyang nababago according sa kung ano talaga yung gusto mo. And etong tao naman na to, gusto naman din niya yung ginagawa niya. Gusto rin naman niya yung pagbabago na nangyari sa buhay niya, sa sarili niya. And ang tingin ng iba, because kung sa biglaang relasyon, ang magiging tingin ng karelasyon mo sa'yo, masyado kang manipulative, masyado kang diktador. Bakit ba? Hindi naman ako ganun. Ayoko talaga nun. But I can see a person here na unti-unti, slow motion, is slowly but surely nababago mo siya sa taong gusto naman talaga niya maging.
no, sa buhay niya. Ito yung taong alam niya yung concern mo, nakikita niya yung concern mo, nakikita niya yung gusto mong mangyari at yun din yung gusto niyang mangyari para sa buhay niya. So, ito yung nakikita natin dito. There's this partnership, there's this relationship, friendship sa inyo ng taong to. Hindi ka aakma sa taong basta mo na lang nakarelasyon. Yun. And the Four of Swords is here. Ten of Cups, the Empress. If you're single and meron ka ng iniisip na tao ngayon, you really do like this person, maybe someone who is very stable, and you see this as your soulmate, and nakakita ako ng kalungkutan sa'yo because you're not so sure about sa connection ninyo. Maybe kalungkutan regarding money, hindi ka makaipon, hindi ka makagawa ng action with the Knight of Swords. You want this person but you don't know what to do. The first thing that you need to do is to get out of the situation. Kung ano yung sitwasyon mo na hindi mo talaga gusto, kailangan mong alisan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.